service. Ginagawa po natin ito once a year. And every time may mga importante po tayong mga undertakings, kagaya ng anniversary, no po, yung mga empowerments, meron po tayo laging anointing. At ngayong araw po na ito ay tayo po may anointing dahil beginning ng year, medyo ano na nga po, no, dahil last Sunday na of the month ng January, pero tayo po'y naniniwala na sabi nga po ng ating spiritual director, this year shall be a year of answered prayers and a year of breakthroughs. At mahirap po tayong magkaroon ng breakthrough kung wala po ang banal na spirito. No po? Kailangan po natin ang pagsama ng Panginoon. Anointing is acknowledging that we want the Lord to lead us, to guide us sa panimula ng taon. Para po yung inaasam nating breakthroughs, inaasam nating pagsama ng Panginoon ay maranasan po natin sa taong ito. Anointing service, ano po ba yung anointing? No? Sabi po, ang anointing refers to the biblical practice of applying oil or ointment to a person or object. No, pamamaya po, kayo po ay papahira ng langis bago po kayo ipanalangin. No po, kaya gusto din po natin talagang merong ganito na anointing service dahil minsan lang po namin, minsan kayong isa-isa kayong pinagpe-pray. Sino po dito gusto nyo pinagpe-pray po kayo? Di ba ang sarap nung pinananalangin kayo na kayo lang yung pinapanalangin, no? At talaga pong ito'y sinik natin ng Lord. Ang mga empty po, ako po mismo as your pastor, na I wanna make sure na yung personal na pananalangin po sa inyo mamaya ay makapag-minister po sa inyo ng malalim. Dahil alam ko po na ang buhay po ay challenging, hindi po madali. Kahit tayo isa namang gagawa, matagal nang nasa Panginoon, marami po tayong kinakaharap. Kaya po napakaganda na tayo po, may assurance tayo, na tayo po may nanalangin, may nag-declare ng blessing sa inyo sa taon po na ito na 2025. Ang anointing din po is the enablement or impartation of God's ability upon an available and yielded vessel to fulfill and carry out His plan and His work. Alam niyo po, may mga bagay na binibigay sa inyo ang Lord na dapat niyong gawin, gampanan. Hindi lamang po sa loob ng church, maaring sa trabaho, sa pamilya, na kailangan natin ang kanyang kalakasan. No? Minsan nakaka-overwhelm yung mga demands. Parang hindi mo alam kung physically or humanly possible pa ba na magawa mo yung mga yun. Pero dahil tayo po, through anointing, ipapanalangin po natin na kayo'y bigyan ng Panginoon ng supernatural or divine enablement. Ano po yun? Yung Zechariah 4:6, it's not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Meron ka bang kinakaharap na challenge? May pangarap or project ka ba na gusto mong makitang maganap sa ministry, sa pamilya mo, na parang tingin mo sa sarili mo, limitado ka, hindi mo kaya. Pero ngayong araw na ito, ipapadama sa'yo ng Lord. Pag galing sa Panginoon yung pangarap, kaya mo yang magampanan, kaya mo yang ma-accomplish, hindi sa magitan ng iyong lakas, kundi sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang anointing po, true anointing, is the power and influence of the Holy Spirit saturating and permeating a person. Parang ganito po yan, ang anointing po, isang tao na nagpapasakop sa Diyos, parang baso. Lord, punuin mo ako. No? Na ayaw ko na, Panginoon, I want to be an empty vessel. Lahat ng mga mali kong ugali, lahat ng mali sa buhay ko, lahat ng mga mindset ko na hindi nakakalugod sa'yo, gusto kong mawala yun lahat. Gusto kong puspusin mo ako ng kapangyarihan mo at ng presensya mo. Ayaw ko nang mabuhay si Acology. Ako na lang lagi. Ako, me, myself, and I. I want the Lord to live His life through me. No, yung parang, yung manibela ng buhay natin, talagang isusurrender natin sa Panginoon. No, baka minsan po nakikipag-agawan pa po tayo ng manibela, tapos kaya nagkakabangga-bangga po yung buhay natin. Ngayong araw po na ito, sa anointing, malaki po yung bahagi ninyo.
Hindi po yung oil, kundi yung inyo pong kahandaan na ma-empty po kayo ng mga bagay na alam niyong hindi dapat nasa buhay ninyo. Hatayaan natin ang Panginoon na lang ang siyang pumuno sa atin. Apo, yung wala tayong ititira. Sabi mo sa katabi mo, wala na tayong ititira. Lahat ng bahagi ng buhay natin, isusuko natin sa Kanya. At sasabihin natin sa Kanya, Lord, Ikaw na po ang maghari, ang manguna sa buhay ko. Anointing is God's power, God's presence, and God's life in you. Wow. Ganda po no? Ang anointing ay ang kapangyarihan ng Diyos, ang presensya ng Diyos, at ang buhay ng Diyos na nasa iyo na. No? Yan ang i-impart niya sa iyo. Yan ang ipagkakalob niya sa iyo. Buhay, presensya, at kapangyarihan. Papaano ka pang hindi mag-overcome, hindi magtatagumpay kung yan ang ipababaon sa iyo ng Diyos as you start the year? No? Hindi ka matatalo sa buhay. Wala nang mas makapangyarihan pa sa Diyos. Wala nang hihigit pa sa Kanya. At kung siya, through the anointing, mamaya, yung kapangyarihan at presensya at buhay ay nasa iyo, you will face the year with so much faith na talagang ikaw ay pagtatagumpayin, pagpapalain at sasamahan ng ating Panginoon. Kung pakiramdam mo, mga nakaraang taon, para kang pinitpit ng problema. Yung feeling mo, para kang dinaanan ng pison, hindi ka makabangon. But today, in Jesus' name, let this year, 2025, be a different year sa buhay mo. Amen? Gusto niyo po ba yon? Na hindi na katulad ng manakaraang taon ang buhay mo this 2025. No? Let's expect, Lord, this will be my year. Sabi mo nga, Lord, this will be my year. Amen. Ang anointing po ay ginagawa sa Biblia sa tatlong bagay. No po? Consecration. Ang consecration po, it's setting a person apart for a divine purpose. Kaya po noon, si David, tatawagin siyang King of Israel. So, siya po ay inanoint, no po? Yung mga family ni Aaron, si Aaron at mga anak niya, inanoint din sila publicly para sabihin na itong pamilyang ito, sila yung priest ng buong Israel. So, consecration, you are being set apart for God's purpose. No? Sino po yung gusto ganon? Na kung ano yung reason kung bakit siya nilikha ng Lord, talagang yun ang maging direksyon ng buhay niya. No? Pangalawa, divine empowerment. Ito po, yung kalakasang magawa yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Ano ba yung tingin mo na assignment mo sa Lord? Sa music ba yan? Sa pagpapastor? Sa pagiging ng salita ng Diyos? Ano pa? Sa pagiging life group leader? Sa pagiging nanay? Sa pagiging tatay? Bibigyan ka ng Panginoon ng divine empowerment, ng divine enablement para magampanan mo ng pinaka-mainam at pinaka-God-glorifying yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Pangatlo, ina-anoint din for divine healing and protection. Kaya kung sino man po may mga sakit karamdaman, sino man po yung may mga pakiramdam nyo may banta sa pamilya mo o sa iyo, no? The Lord promises, no? Through the anointing po, isa rin po ipagpe-pray po natin sa inyo mamaya, dito po tatakbo, na kayo ay iset apart ng Lord. Kayo alisin ng Diyos mula sa dati nyong buhay. Dati nyong ginagawa na hindi naman yun ang gusto ng Diyos para sa inyo. At ilagay kayo doon sa kung saan niya talaga kayo tinawag. And God's divine calling will make you fulfilled. Mapufulfill yung puso mo kasi alam mo, yung Creator mo, ginagampanan mo kung ano dapat yung function mo sa buhay. Marami kasi jack of all trades, master of none. No? Hindi niya talaga eksakto alam, ma-identify kung saan siya tinawag ng Diyos. Pero today, pagpe-pray natin yon. Wala nang super pagod sa church. Kasi lahat talaga ng ministry sinalihan. Parang hindi mo alam talaga kung saan ka. But today, isa to sa taon na gusto natin. Kasi if all of us will function as we should, the very best we can, mas magiging fulfilled ka, mas magiging focus ka, mas magiging effective and fruitful ang buhay mo. Kasi walang area ng church, walang area ng pamilya nyo, walang area ng buhay mo
ang bakante. Lahat nagpa-function. Parang katawan natin, may isa lang di mag-function, may problema yung buong katawan natin. Ganon din ang pamilya ninyo. If you will not function as you should, ganon din ang ministry, no? Ganon din ang mga offices. Kung di ka magpa-function na yun dapat ang ginagawa mo, magiging hindi mabunga, no po? Kung ano man po, divine empowerment, divine healing, ganun din. Pagpe-pray, kung sino may sakit karamdaman, maging yung pamilya ninyo nasa bahay, may sakit karamdaman, ipagpe-pray po natin. Consecration, ang sample po niyan, 1 Samuel 16:13, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. 1 Samuel 16:13. Yan po yung sa consecration. Sa divine enablement naman po, divine empowerment, sa Acts 1:8, ito po yung sinabi ni Jesus sa mga disciples kasi takot na takot sila, alis si Lord. Pero anong pinangako sa kanila ng Panginoon? aalis si Brother Eddie. No? Ayoko pag wala si Brother Eddie, di ba? Minsan may mga ganyan tayong pakiramdam. Pero ang sabi, parang gano'n yung pakiramdam ng mga disciples. Naku, hindi namin kaya, wala ka. Pero ang sabi ng Panginoon ay ito. Sa ating mga nandito. Kaya kahit kayo nag-iisa, nandiyan kayo pupunta kayo sa isang campus, sa TIP, kayo lang mag-isa, hindi totoong kayo'y mag-isa lang. Kasi ito po ang pangako ng Panginoon, divine empowerment, Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Sabihin mo nga, I will receive power when the Holy Spirit comes on me. No? Yun yung anointing. Kaya kahit mag-isa ka lang, kaya mo mag-pray sa may sakit. Hindi ka mag-iintay ng linggo. Hindi ka mag-iintay na mayroong available kasi ang kapangyarihan ng Panginoon ay binibigay niya sa mga ina-anoint niya. Sino nga po yung mga anoint ng Lord ngayong araw na to? You will receive the same power para gumawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin on your own sa magitan ng Banal na Espiritu. Sabing ganon, you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Sabi ng Acts 1:8. Ito naman yung sa divine healing and protection. Yung verses po niya, is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. James 5:14. Kaya i-claim nyo po mamaya. Pagka po, pwede nyo pong sabihin sa magpe-pray po sa inyo, ipag-pray nyo po, may ganito kung sakit, pwede nyo pong sabihin. No po? At pag inanoint po kayo, isasama natin sa prayer. Halimbawa po, may sakit kayo sa uterus. May hika kayo. May arthritis, merong mahal sa buhay na nakaratay sa banig ng karamdaman. Gagamitin po kayong point of contact na habang kayong ina-anoint, i-release po natin yung spirit, yung gift of healing. No po? Miracle. Isa pa po, protection. Sabi po sa Psalms 23 verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. No po, kayo po ay poprotektahan ng Lord sa mga kaaway nyo. Baka may mga kaaway kayo, hindi nyo lang alam. Galit pala sa inyo. May planong masama. O kaya si Satan, gusto kayong maaksidente. Gusto kayong masulugan ng bahay. Kaya po pag tayo nagde-dedicate ng bahay, hindi lang natin dinededicate para yung purpose ng Lord mangyari sa bahay na yon. Dinededicate din natin na proteksyonan ng Lord, paboran ng Diyos, yung bahay na yon, yung sasakyan na yon, no? Pati po yung baby na atin pong dinededicate, pinagpe-pray natin, protektahan ng Lord yung mga bata. Kasi minsan ang bata ang hirap pa nagkakasakit, hindi nila masabi kung ano talaga yung masakit sa kanila. Kaya kailangan po ina-anoint din natin sila for protection and healing. Praise God. Ano nga po yung tatlo na reason? Una po, consecration. Pangalawa po, divine empowerment or divine enablement. Pangatlo po ay divine healing and protection. At sino po ang agent sa anointing, no po? Sino po ang ang ating pong dimension of our relationship with the Holy Spirit? Una po, ang Holy Spirit ay part po ng Triune God.
Na po? Ang Trinity po ay wala sa Bible, pero nakalagay po sa 1 John 5:7, there are three that bear record in heaven. The water, the blood, and the Holy Spirit. No po? Ibig sabihin, the Father, the water, and the blood. No? The Father, the Son, the Holy Spirit. At tatlo po yung relationship natin sa Holy Spirit. Si Holy Spirit po ay hindi lesser sa Father God at kay Lord Jesus. Sila po ay equal, co-eternal, co-equal. No po? Pero sila po ay may iba't ibang dispensation at tayo po ay nasa dispensation ng Holy Spirit. Doon po sa Old Testament, most of the time we can hear about Father, the Father in heaven. No po? Nung gospel, si Lord Jesus, siya ang Diyos anak na nagkatawang tao. No? Para bayaran yung kasalanan natin. Pero bago umalis si Jesus, sabi niya, hindi ko kayo iiwan na orphans. I will send the Holy Spirit to be with you, to guide you into all truth, to give you power, to witness, to minister, to help you, to comfort you. Bakit? Kasi tayo pong naiwan dito sa lupa, meron pa rin tayong mga pagsubok sa buhay, tayong mga anak ng Diyos, kahit na tayo ay Christian na. May mga pagsubok tayong pinagdadaanan. May mga pagkakataon, umiiyak pa tayo. May mga nawalang mahal sa buhay, mayroong nagkasakit, naiiyak tayo. Pero anong kaibahan ng mga mananampalataya? Kasama natin ang Holy Spirit. Amen? The triune God, no? The Holy Spirit. Sabi niya, I will not leave you as orphans. I will send the Holy Spirit. Kaya po, when Jesus ascended, no po, 40 days pang nagstay si Jesus sa earth pagkabangon niya po mula sa resurrection, 40 days siyang nagstay at isang binili niya, tarry in Jerusalem. I will send the Holy Spirit to endue you with power. Sabi niya, mag-intay kayo sa Jerusalem. Huwag muna kayong mag-preach. Kasi takot na takot nga sila, kaya nga nagtatago sila, nakakulong silang lahat, natatakot sila. Pero nung bumaba ang Holy Spirit sa kanila, they were never the same. No? Kaya kung sino man po dito, may mga baon kayong takot. May mga baon po kayong pangamba sa puso ninyo. Ang Panginoon po, pag inanoint po kayo ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan, sabi niya, I did not give you the spirit of fear and timidity, but the spirit of power, of love, and of a sound mind. Sa ibang version of discipline. Wala ka bang disiplina? Hirap na hirap kang ayusin yung sarili mo? When the Holy Spirit comes upon you, as you partner with Him, He will develop discipline and sound mind sa atin po. Amen? So number 1, the Holy Spirit is with us to bring salvation. Sabihin mo nga, the Holy Spirit is with us to bring salvation. Ang buhay po ni Jesus ay supernatural dahil ang pagkakapanganak sa Kanya, supernatural din. Hindi po siya pinanganak sa laman. Siya po ay ipinanganak sa magitan ng banal na spirito. Ginamit po ang katawan ni Mary para siya ay magkaroon ng katawang tao. 9 months sa tiyan po ni Mary, pero hindi dahil sa sexual relations na mag-asawa. He was conceived by the Holy Spirit. Pero alam niyo po ba, ikaw at ako, hindi lang po si Jesus ang ipinanganak sa Espiritu, kundi tayo po na na-born again na. Amen? Sabi po ng John 3:3, you must be born again. Sabi nga, paano ako ipapanganak? Malaki na ako. Sabing ganon ni Nicodemus kay Jesus. Sabi ni Lord Jesus sa kanya, ang pinanganak sa laman ay laman. Pero ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos pag hindi ka ipinanganak muli sa Espiritu. Sino po dito mga born again na? Amen? Lahat po ba born again na? Sigurado po ba kayo na born again na po kayo? Taas po ang kamay ng mga born again na. Oh, yung iba parang di pa sigurado kung born again na sila. Sabi po ng Panginoon, ang Holy Spirit po, hindi lang para sa kapangyarihan. Ang Holy Spirit po, dun pa lamang sa salvation natin, nandoon na siya. No?
Kaya tayo na born again, yung patay nating, yung pinreach natin ng salita ng Diyos, pinaunawa sa atin ng Holy Spirit na kailangan po natin magsisi sa ating kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, dahil hindi tayo maliligtas sa sarili nating lakas. At tayo po yung patay nating espiritu sa kasalanan ay nabuhay nung marinig natin ang salita ng Diyos at nanampalataya tayo kay Jesus. So ang Holy Spirit, nandoon na nung nanalangin ka na magsisi sa Panginoon sa iyong mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So the Holy Spirit is with us to bring salvation. Ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Banal na Espiritu ay naroon na para dalhin ang kaligtasan. Amen? Si Jesus pinanganak sa Espiritu, ikaw at ako pinanganak din sa Espiritu. Yung ating espiritong patay sa kasalanan ay nabuhay nung tayo ay maborn again sa tulong ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo. Sabi pong ganon sa 1 Corinthians 12:3, therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says Jesus be cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Kung matatandaan po ninyo, nung kayo'y nanalangin ng salvation, ipinakumpisal sa'yo, tinatanggap kita Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi ng 1 Corinthians 12:3, unless sinamahan ka ng Holy Spirit, hindi mo masasabi ang katagang si Jesus ay Panginoon. It's the Holy Spirit work that quickens our heart na makakilala sa ating Panginoon. No po? Sabi sa Tagalog, kaya gusto kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabi, sumpain si Jesus. At wala ring taong makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Alam niyo po, hindi tayo na born again sa sarili nating lakas. Ang Holy Spirit pa rin, mula sa simula, ang tumulong sa atin para makakilala kay Jesus. Kasi ang work ng Holy Spirit, ipakilala sa atin si Jesus. Alisin sa mata natin ang pagkabulag sa mga lies, sa mga kasinungalingan, at deception ni Satanas. Bigla tayong parang inalisan ng maskara. Nakita natin, bakit hindi ko yan naintindihan dati? No? Ngayon ko lang naintindihan, kailangan palang maborn again ang espiritu ko. Dahil ako pala ay hindi lamang katawan, panlupa. Ako pala ay espiritu, kaluluwa, at katawan. At ang totoong ako ay ang aking espiritu. Kaya kung ang espiritu ko ay patay, pag dumating ang Panginoon, doon ako sa impyerno pupunta. No? Pero dahil tayo sumampalataya kay Jesus, sa tulong ng Banal na Espiritu, hindi na tayo mapapahamak, kundi nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabihin nga po natin, thank you, Holy Spirit, for being an agent to save me. No? In-enlighten po ng Holy Spirit yung mata natin para makita natin na kahit pala mabait tayo, hindi tayo maliligtas. Kailangan natin ay habag at awa ng Diyos. Kaya pala namatay si Jesus para bayaran yung kasalanan ko na kahit kailan hindi ko mababayaran. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. No? Next po. Sabi ganon, we have reduced salvation to escaping hell, but Jesus presented it as entering into the kingdom. Akala po natin, ang kaligtasan ay para wag ka lang mapunta sa impyerno. Pero ang kaligtasan po ay pagpasok natin mula sa kaharian ni Satanas, papunta sa kaharian ng Diyos. No? Kingdom, pamamahala. Kaya nga po, Jesus is Lord. Hindi enough na siya ay Savior lang. Kailangan siya maging Panginoon ng buhay natin. At sabi po dyan, Romans 14:17, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.
Sabing ganon, akala po ba natin ang simbahan ay kanta-kanta, kain-kain, outing-outing lamang? Inom-inom ng kape? Kain-kain ng biskwit? Kwentuhan pagkatapos? Hindi po. Ang paghahari ng Diyos ay may katwiran, may kapayapaan, may kagalakan. Yan po ang totoong na born again. Baka po iba, kung papaano pong ang isang tao na pumasok sa garahe ay hindi magiging kotse, ang isang tao na pumasok sa simbahan ay hindi magiging Kristiyano. Kayo po'y magiging Kristiyano pag inalaw natin ang righteousness ni Jesus, ay baguhin tayo pag tayo nagpasakop sa kanyang pamamahala. Marami pong tao gusto ng kaligtasan, kaligtasan sa utang, kaligtasan sa hospital, kaligtasan sa problema, kaligtasan sa gulo sa pamilya, pero ayaw gawing Panginoon ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Ang Holy Spirit po, pag tayo'y tunay na born again, kaya nga po minsan may sinasabi, born again ba yun? Bakit ganun yun? No? Ibig sabihin, hindi pa nagpapasakop sa pamamahala ng Diyos. Ang totoong conversion, ang totoong sign ng isang tao ay naligtas na, ay yung makita ang katwiran, ang kapayapaan, at kagalakan sa kanyang puso. Dahil kahit tayo nandito pa po sa mundo, na paghahari ni Satanas ang lugar na ito, pero dahil ikaw ay na-born again, hindi ka na citizen ng mundong ito. Nakukuha po ba natin? Oh, help me, Holy Spirit. Help me, Holy Spirit. May the Lord help us to understand. Kaya tayo po, ang paghahari ng Diyos dapat po nararanasan natin kung totoo na tayong born again. No po? Tayo po ay mayroon ng katwiran. Kahit masama ang mundo, bakit? Hindi ka na nasasakop sa kaharian ni Satanas eh. May bago ka ng hari sa buhay mo. At yun ay si Jesus. Ang gulo-gulo ng mundo, taas ng taas ang bilihin. Sunog dito, sunog dyan. Sa ibang bansa, nagkasunog na rin sa ating gaya-gaya. Sa Bawan, may sunog. Doon sa San Pedro, 15 warehouses sunog din kahapon. Alam niyo bang 15 hours, tsaka lang namatay yung apoy? Gumagaya din. Alam niyo po, kung walang Jesus, hindi ka makakatulog ng payapa sa mundong ito. Pero dahil tayo ay, born again na, hindi po kaharian ni Satanas tayo nagpapasakop. Tayo man po, para pong ganito yan. Kahit anong mangyari sa Pilipinas, ikaw ay Amerikano at ambasador, sakop ka na Amerikano, kaya nga po nung pumutok ang bulkan ng Pinatubo, sabi nila, hindi daw sila makakaalis. May US-based agreement, 10 years bago makaalis. Nung nagbulkang Pinatubo, alam niyo po, 24 hours, wala na lahat yung Amerikano. Ano pong gusto kong sabihin sa atin? Naiwan tayo kasi tayo ay Pilipino. Pero yung Amerikano, they made sure na lahat ng Amerikano madadala nilang ligtas sa lugar kung saan sila belong. Church, ang daming nangyayari sa mundo ngayon. Pero kung ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, ligtas ka. Sinusubo ka man, the Lord will make sure magtatagumpay ka. Amen? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, I pray, mas na-embrace natin. Ako ay nasa sakop ng kaharian ng Diyos. Kahit magulo, madumi, puno ng lungkot ang mundong ito, dahil ako'y nasakop under sa pamamahala ng aking Diyos. May tinatawag na rapture of the church. Worst case scenario, hindi alaw ng Diyos na malupig, maparusahan, nakasama ng mga hindi nananampalataya, ni-reject si Jesus, ang mga totoong nananampalataya sa Kanya. There will be a rescue operation. Caught up. Before the tribulation happens, yung sobrang hirap, na hindi may paliwanag na darating na paghihirap sa mundo, bago dumating yun, kukunin niya na tayo. Amen?
Kaya yun po ang alagaan natin, yung salvation po natin. Napakahalagang naintindihan natin yun, ha? Yung kaligtasan natin, hindi yung iligtas ka lang sa impyerno. Kawawa naman tayo kung ganun lang. Kasama tayo maghihirap ng iba. What I'm saying is, yes, naghihirap, nakaka-experience ng hirap, nakaka-experience ng pigati, pero iba ang pag-asa ng isang taong may Jesus sa kanyang puso. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Salvation is the beginning point of a relationship with the Holy Spirit. Yung totoong born again, hindi lamang niya may inherit ang kingdom of God, pero doon nagsisimula ang relationship niya sa Holy Spirit. Hindi ka pwede magsabi na, help me Holy Spirit, kung wala ka namang relasyon kay Jesus, sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, sino ba ito? No? Kaya napakahalaga po ng salvation. At kung tayo hindi paligtas, hingin po natin sa Holy Spirit, Holy Spirit, help me to believe. Help me to understand. Nahirapan ako intindihin yung mga binabasa ko sa Bible. Holy Spirit, help me. No? A supernatural life begins with spiritual birth. Kaya nung na-born again po kayo, lahat ng nakayang gawin ng Panginoong Jesus, lahat ng mga temptation na na-overcome niya, ma-overcome mo rin. Bakit? Kasi you are no longer just a human being with natural abilities, but you are now a supernatural being because you are spirit. Yung patay mong espiritu dahil sa kasalanan, nabuhay na. Kaya capable siyang makaranas at makagawa ng mga supernatural na bagay. Hallelujah! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Our relationship with the Holy Spirit starts when we get saved. At hindi lamang po ito sa iilan. Hindi lamang po sa ilang pirasong pastor. Wala pong favoritism si Lord. Ito po ay offer sa lahat ng mga anak ng Diyos na na-born again. Amen? You can experience a life of victory like Jesus na kahit sa suffering, grabe. Baka sabihin natin, tagumpay lang pag laging masaya. Hindi po. Ang sinasabing nagtagumpay, yung may pinaglaban sa buhay. Yung may pinagdaanan pero hindi nadurog. Hindi nagpabugbog. Kundi, mga tao na kahit maraming pagsubok, nakabangon. Hindi sa sarili niyang lakas, kundi sa lakas na nagagaling sa banal na Espiritu. Kaya kailangan po natin talagang Holy Spirit. It's hard and life will get harder as we see the day of the Lord approaching. But the Lord said, in the last days, my people will arise. My people will arise and shine. Habang nadudurog ang mundo sa napakaraming problemang pinagdaanan nito, ang mga Kristiyano ay, anong mangyayari? Babangon, magliliwanag, masiset apart, makikita ang kaibahan ng mga nananampalataya sa hindi. Sa kanilang mga responses sa buhay. Amen? Makikita nila may Diyos to. Ano bang meron dito? Ba't ganyan yan? No? Kasi we go through the same challenges. Pero what will set you apart? It's God's Spirit upon you. No po? Praise the Lord. Pangalawa, the Holy Spirit is with us to bring salvation. Magdala ng kaligtasan. Ang Holy Spirit, kasama natin para magdala ng kaligtasan. Pangalawa, the Holy Spirit is in us. The Holy Spirit is in us. Nasa loob natin, nasa atin mismo for sanctification. Alam niyo po, si Jesus Christ, matapos mapuspos ng Holy Spirit, He was led into the wilderness. The wilderness period lasted 40 days. It was a time of temptation. No po? Temptation time yon. Parang doon sa Luke 4, 1-2, parang pakiramdam natin na wala ang Holy Spirit. Walang binanggit na dove na bumababa. Walang nabanggit na pagsama ng Holy Spirit. Tinest siya sa wilderness. Ang testing ni Lord, nangyari din naman sa mga Israelita. Pero ang kaibahan,
yung reaksyon nila nung nasa wilderness sila. Jesus quoted the scriptures. Israel quoted their feelings. Ano ba yan? Dapat hindi na kami kinuha dito. Dapat din ako nag-born again na yan. Bakit nung dumating yung nung na-born again ako, tsaka dumami problema? Ano ba yan? No? Si Jesus ang kinote niya scriptures. Sabi ng diablo sa kanya, di ba gutom ka na? Gutom na po ba kayo? Tagal naman ito mag-preach. Pag-pray niyo po, mabilis lang, no? Ang sabi ng Panginoon, ang tao di dapat nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa salita ng Diyos. Tapos sinabi, dinala siya sa mataas na lugar. Tapos sabi, sige nga, magpatihulog ka. Di ba sabi nag-quote din si Satanas ng Bible verse? Sabi niya, di ba nasusulat? Pag nahulog ka, hindi hayaan ng Diyos. Sasaluhin ka ng anghel kasi hindi hayaan ng Diyos na yung paa mo sumayad sa mga bato, masugatan ka. Sabi niya, sabi rin sa salita ng Diyos, huwag mong susubukin ang Diyos na lumikha sa'yo. Aba, hindi pa natigil talaga si Satanas? Na-experience niyo ba yun? Nakatapos kayo sa isang pagsubok, mayroong iba naman. Parang sinusubukan kayo, saan kaya kahinaan ito? Yung huli, sabi ni Satanas sa kanya, sige nga, nakikita mo bang lahat? Kasi nga siya ang Prince of Peace, Prince of this world. Dahil naagaw niya sa mga tao, ang tao dapat ang may-ari ng mundo. Nagpapatakbo dito, pero ang tao naniwala kay Satanas, kaya nakapasok ang kasalanan. Naalipin tayo ngayon ni Satan. Kaya doon sabi niya, lahat ng naabot ng mata mo, ibibigay ko sa'yo, sumamba ka lang sa akin. Sabi ni Jesus sa kanya, nasusulat, Diyos lamang ang dapat mong sambahin. Mga kapatid, pag tayo ba ay nasa wilderness, siguro po marami sa atin dumadaan sa matitinding pagsubok. Pero salamat, hindi natapos sa salvation ang pagsama ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay sumasama dito sa atin, sa loob natin. Tayo po ba pag may problema, pag may kagalit, ang kino-quote natin, yung nararamdaman natin? Kasi inagrabyado ako. Hindi siya mabait. Kung matapang siya, mas matapang ako. Pero ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Kaya po napakahalaga para manatili po ang presensya ng Holy Spirit sa buhay natin. Kailangan po talaga may prayer life tayo. Mayroon tayong devotion. Kasi doon po siya nangungusap sa atin. Jesus confessed God's word. Israel complained. Jesus trusted what God said about him. Israel doubted God's presence with them. Tayo pong nasa wilderness, kasama po ito Kaya po napakahalaga ng anointing ng Holy Spirit. Hindi lang po tuwing January. No po, kundi araw-araw. Kasi may mga pinagdadaanan tayo. Hindi lang pala niya tayo iniwan. Tama yung sinabi ng Panginoon, I will not leave you as orphans, kaya huwag kayong matakot. Sabi ni Jesus. Kasi si Jesus, laging may solusyon sa lahat ng problema nila. Walang tinapay, nakakapagparami ng tinapay. May bagyo, nakapagpatigil ng bagyo. Walang pagbayad ng tax, nakapagbayad ng tax. Kaya ang dami nilang takot. Pero sinabi ng Lord, alam ng Panginoon, maharap sila sa maraming pagsubok. Gaya din po natin, humaharap sa pagsubok. Kaya pala sinabi niya yung John 16:33, in this world you will have troubles, but still you can cheer up because I have overcome the world through the power of the Holy Spirit. Sabi niya, our reaction, yung ilan po dito na lift ko po kay Vlad Sabjuk, one of my favorite preachers. Sabi niya, our reaction in the spiritual dryness determines if that time will shrink or be extended. If the Holy Spirit led you to this wilderness, trust the Holy Scriptures to get you through it. Ganda po ng sinabi. Yung reaction po natin sa panahon ng pagsubok, it will determine, kung extended ka sa wilderness or maikling panahon lang. Si Jesus po, 40 days. Ano nangyari sa Israelites? 11 days lang dapat, umabot ng 40 years. Bakit? Their response is not right. Pagka po ba nasa pagsubok tayo, pag may mga taong tumitirya po sa atin, parang nababanas kayo. Do you allow the Holy Spirit to lead you still?
Baka kasi itong kapatid na to nabubuhay yung dati kong pagkatao, yung pagiging revolusyonaryo ko No? Pero yun po ay dapat makita ninyong opportunity na sa wilderness, ang pagtagal mo doon, ang pananatili mo doon, or pag-shorten ng time mo na magstay sa wilderness, depende sa pagsasubmit mo sa leading ng Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Kaya nagtatagal makarating sa promised land kasi hindi ka prepared na makarating sa promised land. Mayroong mga dapat ayusin pa ang Panginoon. Sana po nakukuha nyo in Jesus' name. No po? Sabi ng Matthew 4:4, sabi ni Jesus, yung Holy Spirit, no? Pagka tayo po naguguluhan, hinahanap natin, ano ang dapat mong reaksyon o ano dapat ang desisyon mo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay may sagot sa lahat ng issues ng buhay natin. Kaya po napakahalaga, give time to the Word of God. Mahirap po tayong lumago na tuwing linggo lang po tayo nakakarinig, nakakabasa ng salita ng Diyos. We can't do that for you. Yung growth mo, it depends on your response. It depends. Sabi nga ni Pastor Joey, nagturo siya nung Wednesday, marami pong Kristiyano gusto ng blessing pero tamad. Gustong mag-grow sa faith pero tamad. Gustong lumalim sa relationship sa Holy Spirit pero hindi willing magbigay ng sacrifice. Bread. Bakit sinabi ni Lord yung man shall not live by bread alone? Bakit? Kasi bread represents what you see. Bread represents what you feel. Ito nararamdaman ko, ito nakikita ko, ito naririnig ko. No? Doon tayo nagbabase ng desisyon. Yung mga senses natin. Sabi ng Bible, di ba? Romans 1:7, the just shall live by faith. No? Kaya napakahalaga po yung espiritu natin. No po? Ang ating pong pangunahin sa buhay natin. Don't make that this time, difficult time longer by giving in to your feelings instead of feeding yourself with God's truth. The Holy Spirit hides in the Holy Scriptures during the wilderness time. Sino po nasa wilderness time? Yung parang feeling mo, nandito ako, Lord, sa bago mag-promised land. Ang dami namin pinagdadaanan. Parang hindi ko makita ang katotohanan ng mga pangako mo all the more. Joshua 1:8. Kaya binilin po yon ni Lord kay Joshua na sabihin sa kanilang lahat, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night and day, that you may be careful to do everything written therein. Then you will be prosperous and successful. Na po? Ang tunay, pwede po kayo maging successful using your own senses, your wisdom. Pero eternal po ang impact ng success, na success rich through the Holy Spirit. No, yung alam mo na ito, Diyos ang nagsabi sa'yo, yan ang gawin mo. Alam mo yan, leading ng Panginoon. No? Kaya, balik po tayo dun sa mga basics na yon, no? Mag-uumpisa ang taon. Kung hindi mo natapos ang Bible last year, simulan mo ngayon. 1 chapter a day. Sabi nila, pag 1 chapter a day ka, 3 years matatapos mo, okay lang yon kaysa sa kakapilit mo na makatapos sa isang taon, 10 chapter o 5 chapters per day. Wag na nga lang, pagod ako. No? Kaysa hindi mo natapos, sige, okay na sa akin, 1 chapter a day. Start that habit so that you can be strengthened in your time of wilderness and testings. Amen? Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Right after being filled with the Holy Spirit, Jesus was led by the Spirit into the wilderness. No? Sabi ganun, we will be led by whatever we are filled with. Kaya mahalaga, filled po tayo ng Word of God. Filled po tayo ng Holy Spirit. If we are filled with selfishness, we will be led by selfishness. If we are filled with anger, we will be led by anger. Pag tayo po'y puno ng galit, yung galit mo po ang magdidirect ng buhay mo. Pag karamutan, yung karamutan na yan ang magpapatakbo ng buhay mo. No? Pagka puno ka ng offense, ano yung offense? Ang dami mong tampo sa buhay, ne. No?
Ate, no? Give up mo na yan kay Lord, no? You will be led by bitterness. Kung anong pumupuno sa'yo, yun ang maglilid sa buhay mo. If you are filled by the Holy Spirit, siya ang maglilid sa'yo sa best path ng buhay mo. Baka kaya hindi ka ma-feel ng Holy Spirit, kaya po napakalaga mamaya, no po? Ibubuhos natin lahat sa Panginoon. Baka kaya hindi tayo ma-feel ng Holy Spirit, puno pa tayo ng mga maling bagay sa puso natin. Baka po ang dami nating baon. No? Para pong baso rin yan. Yung kapunuan niya, kung siya puno na, wala nang, yung ibubuhos sa kanya, tatapon lang. Kaya po mamaya, no po? When you drink from the Spirit of God, your attitude will change. Your speech will be affected and you will take on the personality of Jesus. Alam mo, pag ang isang tao ay puno ng Holy Spirit, kasi yung bunga ng banal na Espiritu, makikita mo, mararamdaman mo sa Kanya. No? Isang kaparaanan daw, na malalaman natin isang tao, talagang may tamang relasyon sa Holy Spirit, sa Diyos, yung pong bunga ng buhay niya. No? Sabi ko nga, hindi ko alam ano ang estado ng isang tao, pero yung mga desisyong ginagawa niya sa buhay, in a way, no po, as a pastor, hindi po kami manghuhula. Pero in a way, yung mga desisyon ng isang tao, makikigauge mo kung gaano na siya ka-mature sa Panginoon. No? Mga choices niya, God-glorifying. May matutuwa ba ang Lord doon sa pinili mong buhay? Doon sa reaction, sa attitude natin, mabibless kaya ang Panginoon? Is that what a Christian should look like? No? Kaya napakahalaga po ang role ng Holy Spirit kasi sa sarili po natin, hindi talaga natin kayang magbago. Kaya kailangan po nating isurrender sa Lord. Hindi i-justify. No? Minsan kasi may mga justification tayo. Ganyan na kasi ako. Alam mo naman ang edad ko, ganito na. Ganyan na rin ako mamamatay. Yan ang ugali ko Ganyan talaga ako magsalita Pero pag ganyan po, hindi po talaga tayo mababago. It's only as we let the Holy Spirit in us. Ang Holy Spirit po na nasa atin, kino-convict po talaga tayo. Pagka may mga dapat po tayong ituwid. Pero pagka po hindi natin siya pinapansin, we mute Him. No po, kaya totoo yung sinasabi na iba, may nakapatong dito sa magkabila. Parang ganun no? Kaya po napakahalaga, sabi nga nun, the Holy Spirit will guide us into all truth and in righteousness. He counsels, He helps, He comforts. But that only happens when you allow Him. No? Pagka hinayaan niyo po siya na, sige Holy Spirit, kahit sa sarili ko ayaw ko to, pero dahil yan ang sinabi mo, magpapasakop ako. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Yun po ang gauge. Sa inyo pong buhay, lagi niyo po yung itanong, pag ang Holy Spirit, matutuwa ba sa bagay na to? Sa reaction na ito, sa attitude na ito? No? Kaya po, what fills you? Ano po yung pumupuno sa inyo? Yun po ang magseset ng direksyon ng inyong buhay. Kaya po napakahalagang ma-feel ng Holy Spirit. Sabi po ng Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Yun po ang totoong mga anak ng Diyos. Yung nagpapalid sa Holy Spirit. Kaya po magugulat tayo, baka pagdating ng araw. No po? Sabihin natin, nagpapalayas naman ako ng demonyo, Panginoon. Nagpapakain ako sa mga mahihirap. Napakasipag kumati ng church. Nagpapagaling pa ako ng mga may sakit, pero sabi ng Lord, lumayas ka sa harapan ko, hindi kita kilala. Ang sabi niya, yun lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Yun ang totoong mga anak niya. No? Kaya yung nagpapalid po sa Spirit of God, sila yung tunay na anak ng Diyos. I'm not saying 100% perfection. Kasi hindi po tayo darating doon until the rapture of the church. Pero what happens is this, unti-unti po, nakikita yung pagbabago po sa buhay natin. Because we allow the Holy Spirit to change us. Salvation will lead you to transformation. Kung tunay kang ligtas, babaguhin ka ng ating Panginoon. Through the Holy Spirit.
Kasi po kinukonvict ka niya, nandiyan na siya sa puso mo eh. Di ba po alam na natin kung mali yung nasabi natin. Minsan po gano'n eh, parang saya-saya mo, ganyan. Pag uwi mo talaga, minsan pag nag-iisip ka sa gabi, tutulog ka na, may isip mo, parang may nasabi akong mali. No, pinapaalala ng Holy Spirit, parang may nagawa akong mali. Meron ng, sabi natin, konsensya. Hindi po yung konsensya, no po? Holy Spirit po yun convicting us. Amen. Palakpan natin ang Panginoon because the Holy Spirit is in us for sanctification. Gusto niya po tayong mabago. Galatians 5:22-24, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Yan. So, mas may pag-ibig na, may kapayapaan, mas maamo, hindi na, nababawasan na po, no? I'm not saying na talagang hindi na. Pero, kumbaga, kung dati, nakikita mo nag-i-improve, no? Kaya marami pong naboborn again din ng mga tatay kasi naging mas mabait na yung nanay. O kaya yung mga KKB dati, mga kabataan dati, hindi marunong magugas ng pinggan, hindi mautusan. Aba, nung na-born again, bumait. Hindi po sila yon, Holy Spirit, na binabago po yung buhay nila. Kaya masarap po magpasakop sa Kanya. Basta po aminin lang natin sa Kanya na, Lord, kahinaan ko talaga ito. Meron nga pong nanay na nagkwento, hindi po niya maalis na magmura. Pagalit na galit na siya sa mga anak niya. Pinayuhan po siya ng kanyang pastor. Pag nagagalit ka, nay, magbanggit ka lang ng mga prutas. Kaya pag galit na galit yung mga, galit na galit sa mga anak niya, mansanas, kastanyas, peras, grapes, yes, social, no? Kiwi fruit, wow! Hanggang dumating sa punto, hindi na siya nakakapagmura. Sinanctify na niya. Sabi, in-offer niya sa Lord, Lord, i-anoint niyo po yung tangko. Ang sasabihin lang niya, yung makakapag-encourage, katotohanan, no? Yung bang ganoon? Yung bang, itong mga kamay ko na ang hilig-hilig kumaga mahilig majong, pong, pakpak, no? Kwentuhan po namin ng women nyo, no? Talagang grabe pong hilig magmajong, no? Ngayon, nagle-lay-hands na sa mga may sakit, no? No? Kumbaga, yung dati pong ginagamit ninyo sa paggawa ng masama. Mata ba natin yan? Kamay ba natin? Saan tayo dinadala ng kamay natin, ng paa natin? Nung puso natin, ang damdamin natin. Dapat po ngayon dinadala tayong palapit sa Panginoon para po sa Kanyang kapurihan. Amen? Pangatlo, palakpan natin ang Panginoon. Pangatlo, ito na ang huli. Praise God. Naku, medyo The Holy Spirit is upon us for service. Hatuwa po ang Lord, no? Niligtas niya tayo, binabago niya tayo, pangatlo, para magamit niya po ang buhay natin. Alam niyo po, life is not a matter of duration. It's a matter of donation. Yung bang kahit ang tao mabuhay ng maikli, pero alam mo namang ikinabuhay yon para paglingkuran ang pamilya at ang kapwa at ang Diyos, okay na okay po yun. Naanin mo yung buhay na mahaba, puro para sa sarili lang. Pero ang nakakatuwa po, yung kapangyarihan na makapaglingkod, gawa pa rin ng banal na spirito. Kasi pag sa sarili po natin, walang grace. Kung tayo lang, mapapagod tayo magsasawa. May mga times po bilang pastor, minsan isip mo talaga, yung dati, nung bata pa po ako, kasi nga medyo, depressed. No? Hindi ko alam kung nga, hindi pa uso yung depressed, pero may gano'n na po ako. Sariling problema pa lang yun, ha? Pero nung nagpastor, may problema pa rin po ako, pero mas marami po ngayon. Minsan, pati tubig natin, pati ilaw natin ng church, renta, pati yung pang-gel po ng ilan sa inyo. Pan-date ng iba, no? Damdamin ninyo na nasugatan. Iniisip ko yun. Minsan sinabi ko kay Bernadette, sometimes pag nag-iisip ako, parang physically and humanly impossible talaga na magawa mo. Minsan po nagbiro kay Pastora, ang life group leader ko po ay si Ate Menchi. Sabi ko kay Ate Menchi,
Yung isa po yung sa 50 ni Brother Eddie. Sabi ko, Tichi, hindi ko akalain na ganito ka-challenging magpastor. Sabi ko, parang barangay chairman. Sabi niya, anong barangay chairman? Parang kang presidente ng isang bansa. Sabi ko, parang gusto ko na sana ma-encourage Pero totoo po yun. Kayo po na-experience nyo yan. Dati iniisip nyo lang yung pamilya ninyo. Ngayon, nagsiserve kayo sa church. Kung ano-anong ginagawa natin, di po ba? Parang meron kayo minsan, yung iba sa inyo, yung mga nanay, mga tatay, ipapahinga na lang sana yung linggo. No? Ipaglilingkod pa sa church. Tapos yun na lang talaga pera mo no? Tapos magka-counsel, ikaw pa magpapakain, Pero hindi ka pinababayaan ng Panginoon. The Lord gave you the power to produce wealth. Hindi mo malaman kung bakit, Lord, parang di naubos yun naman ng bulsa. Yes. Totoo po yun. Yung lakas mo. Grabe, dati, pikunin ka. Dati mahina, mailiit lang ang pasensya mo. Pero salamat. Ang Holy Spirit, binibigyan ka ng kapangyarihan para makapaglingkod ka kahit mahirap, kahit challenging. Amen? Sabing ganon, after Jesus, ito po si Jesus po talaga ang perfect example. Nakapasa po si Jesus sa wilderness, sa lahat ng temptation. Wala na nga siguro ibang temptation bukod doon. Lust of the flesh, lust of the eyes, and lust for power. Nung makapasa po siya sa wilderness test, Jesus returned in the power of the Spirit to minister healing and deliverance to those in need. Si Lord po, hindi agad ng minister. Alam niyo po ba yun? 40 days prayer and fasting, inanoint ng Holy Spirit, tsaka siya nag-minister. Kaya yung mga nasa wilderness, candidate ka na gamitin ng Diyos ng sobrang may kapangyarihan. Si Jesus po, siyang example nating lahat. Bagamat siya'y tao, pero dahil siya'y nagpasakop sa Holy Spirit, nung siya'y nandito, ginamit siya ng Panginoon ng may kapangyarihan. Sino po dito gusto niyang gamitin siya ng Lord? Na yung oras na binibigay niya sa church, sa pakikinig sa ibang tao, sa pananalangin sa kanila, ay talagang maging mabunga. Hindi yung bunga na gumugulong-gulong, kundi bunga that will last. Yung mga dinisciple mo, pinanalangin mo, nakita mo, lumago, mas ginamit pa sa'yo. Mightily. Yun po, maglilingkod ka na rin lang Kamukha po nung sinabi ni Brother Eddie, ayaw niya mag-full-time. Kasi magaling po siyang negosyante. Marami silang lupain. Siya po ay nag-aaral na ng law. Sabi niya, tutulungan ko na lang yung mga naglilingkod, ayaw ko mag-full-time. Pero ang Lord, napakalakas ng conviction. Hindi niya mahindian si Lord. Hindi na siya makatulog, wala na silang kapayapaan. Pero isang hiniling niya sa Lord, Lord, sige, iiwang ko ang lahat. Pero kung gagamitin mo ako, gamitin niyo po ako mightily. Sa lahat na nandito, the Lord is saying to you, I can use you mightily. Allow me to use you and fill you with my spirit and strength. Yung ginagawa mo na pinagpapala ng Lord sa sarili mong lakas, ano pa kaya kung ito ay puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu? That will set you apart from those who are preaching the same message, from those who are also sacrificing. Yung iba nga mas masakripisyo pa sa atin. Kaya lang mali ang kaparaanan. Pero ang isang tao, bagamat simple siyang tao, pero siya'y ginamit, nilukuban ng banal na Espiritu, kaya hindi naglilingkod sa sarili niyang strength, sa sarili niya, walang gimmicks, walang kung ano-anong et cetera, kundi kapangyarihan lang ng banal na Espiritong lumulukob sa kanya. Mga kapatid, it will change the world. Yun ang kailangan pong matutunan kahit ng mga manggagawa na. The secret of Jesus' ministry was the Holy Spirit. How God anointed Jesus of Nazareth, that He went around doing good, healing every manner of sickness and disease, and deliverance to those who are being held captive by the devil, for God was with Him. Yun po ang difference ni Jesus. At yun ang, si Jesus yung picture ng klase ng matagumpay na buhay na hinahanap
ng Diyos Ama sa langit. Yun ang gusto niyang makita sa bawat isa sa atin. Tayo'y maging exact representation ng ministry ni Jesus through the power of the Holy Spirit. The power by which He cast out demons, healed the sick, and raised the dead was the Holy Spirit. We call this power the anointing. Jesus set an example that ministry should be done with anointing. Amen? Kaya po sinabi ni Lord, tagalugin ko ng puntong Luke 4:18-19, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ito po yung bago siya mag-minister. Dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Hindi po pwedeng ihiwalay ang pagsahayag ng salita ng Diyos sa mga miracles. Kasi po yun talaga ang tanda ng isang ministry. Kasama po yun ay sa Panginoong Jesus at kinakasihan ng Banal na Espiritu. Pag may healing, pag may miracles, pag merong blessing, pag mayroong deliverance, ang mga tao ay nakakalaya sa gawa ng kaaway, sa mga sumpa ng kasalanan. Kaya pong Holy Spirit, nagbibigay ng fruit, yung character, pero hindi siya natatapos doon. Mayroon siyang gifts, mga regalo. Ano pong regalo? May gift of miracle healing. Pag nag-pray ka, parang kaya mong utusan ng isang malaking problema ay umalis. Merong may gift of discernment, yung kahit hindi magsalita yung tao, alam mo kung ang espiritu niya ay galing sa Diyos o galing sa kaaway. May gift of faith, may pananampalataya, may gift of mercy, maawain ka. No? Merong gift of speaking in tongues. No? Speaking in tongues po ay initial sign na isang tao ay puspos ng banal na spirito. Alam niyo po, in-encourage ko kayo, i-practice niyo po yun. Mamaya, sabihin niyo lamang, ina-anoint kayo, mag-worship lang kayo kay Lord, mag-pray kayo sa Kanya. Tapos sabihin niyo lang, hallelujah, hallelujah. Kasi po ako, personal experience, mas marami po akong time na nagpe-pray in tongues, heavenly language. Pag nagpe-pray ka in tongues, hindi ka napapagod kasi hindi utak ang gumagana, kundi yung espiritu mo na nasa loob, yun na nagpe-pray in your behalf. Yung mga prayer items sa mga members ng church, meron mo, paano ko kayo isa-isang lahat? Pero pag nagpe-pray ako in tongues, nadadaanan kayo sa panalangin. May mga pangyayari pala sa inyo na hindi ko alam, pero alam ng Holy Spirit. At ginagamit niya lamang ang praying in tongues para kayo'y abutin kung anong inyong pinagdadaanan sa buhay. Pag nagpe-pray in tongues po, may time noon, nagkaroon kasi ako ng high blood pressure, alam niyo po, yung parang hindi mo maalis-alis sa isip mo na, lalo ka tuloy ninenervyos. Pinipilit ko matulog, hindi ako makatulog, lalong tumataas yung BP ko. Alam niyo, nag-pray ako in tongues. Nakapagpahinga ako, yung parang yung worry ko, naitaas ko sa Diyos. Nakatulog ako. Kaya po napakahalaga po matutunan natin ang praying. Ang isa pa pong pinapanalangin natin, yung pag may nagtatangs, merong may gift of interpretation. Kaya niyang intindihin, sabihin sa atin, ano yung pinapanalangin ng isa. May word of knowledge, yung gift ni Ate Dory. Mayroon dito na merong kang masakit sa gitna ng dalawa mong braso. May ganun. Specific. Mayroon kang problema. Sabi nga may time po nun, may isa dito, mag-asawa, kayo'y dumating dito para ipag-pray ang paghihiwalay nyo. Pagkatapos ng service, uuwi na kayo sa magkaibang bahay. Kalaan nyo, umiyak yung mag-asawa. Meron nga. Ang laki-laki po ng PUP. Alam nyo po sa church, para lumago tayo, kailangan po yung gifts of the Spirit mag-manifest. I-desire po natin na pag nag-pray ka sa may sakit, gagaling. No? Meron kang gift of mercy. No? Meron kang, may anointing ka sa pagnenegosyo, kung saan pa man. At yun ay gamitin para sa ikatatatag ng buong simbahan. Kagaya po na sinabi ko, kung lahat lang tayo magpa-function, hindi tayo consumer lang, kundi we contribute to the entire body of Christ, mas mabilis po ang pagdating ng gospel hanggang sa dulo ng mundo. Hindi ka kinreate ng Lord para umupo. Kinreate ka ng Lord, binigyan ka niya ng kumpletong buhay. Inalaw niyang ma-born again ka kasi may plano siyang dakila sa buhay mo. Huwag mong maliitin ang sarili mo.
May plano ang Diyos sa'yo. Baka magulat ako, kayang pala magbuhay ng patay. That will happen. Sabi ng Lord, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Mga himala na hindi pa naranasan kahit nung panahon ng Book of Acts. Kaya ng Diyos na payamanin ang sino man sa atin dito to fund the gospel. You believe it in your heart. Minsan nilagay na ng Lord sa puso mo yung passion eh. Ano yung apoy dyan sa puso mo na, alam mo sa puso mo, Lord, I am made for this. I was born for this. No? Sabi ni Pastor Joey sa amin, kahit na maulit ang buhay ko, I know. Yung pagpapastor ko, pagpipreach ko, sabi ni Brother Eddie, revivalist ako, sabi niya sa amin. Sabi niya, I just know, I was born for this. Mga kapatid, hindi dahil hindi nangyari ng mga nakaraang taon, hindi na pwedeng mangyari ngayon. Ang Diyos po, pag bumaba ang anointing ng Diyos sa buhay ninyo, yung hindi mo nagawa for 10 years, for the sake of the souls that will perish in hell, baka sa isang taon, kayang gawin ng Diyos sa'yo yung mga pangarap na binigay niya sa'yo. Na kinalimutan mo na kasing hindi nangyari o nagkamali ka na dapa. Ngayong araw na to, God will give you a brand new start. Because Isaiah 10:27 says, my anointing will destroy all the curses, all the yoke of the enemy. No? Lahat ng mga naging hadlang for you to be who you should be in Christ, aalisin lahat ng ating Panginoon. Palakpan natin ang Panginoon. The power of the Holy Spirit is not for us, but for others. Para sa iba, kaya bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan. It's not for status, but for service. The power is not meant to validate a person, but to glorify Jesus. Wala tayong dapat patunayan. Kaya natin gustong ang kapangyarihan ng Diyos para makapaglingkod sa ibang tao at para i-glorify si Jesus. The power is not even for miracles, but to draw people to salvation. Ang kapangyarihan ay bibigay ng Diyos hindi para sabihin na napakagaling mong pastor, napakagaling mong manggagawa, ikaw ay nakakabuhay ng patay. Hindi yun eh, kundi ang tao ay mapalapit sa ating Panginoon. Healing, deliverance, and all of God's blessings are meant to reveal Jesus, point to the cross, and draw men to eternal salvation. Amen? Matatapos na po ako. Sabing ganon, sino po ang baptizer ng Holy Spirit? Jesus. No po, si Jesus po ang nagbabaptize, hindi po yung taong magleleyan sa inyo. No po, but Jesus. Gagamitin lamang po ang ating mga empty, no po, para tayo po ay i-anoint. Pero po ang baptizer is si Jesus. Sabi po ng Matthew 3:11, I baptize you with water for repentance. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Amen? Palakpan po natin si Jesus. We are called, like Jesus, to pick up our cross and follow Him. We can't do that unless we rely on the Holy Spirit the same way He did. Paano po natin matatanggap ang Holy Spirit? Sige po, tayo po ay tumayo. Paano po natin matatanggap ang Holy Spirit? The Lord must see hunger and humility. Sabi nyo nga po, hunger, humility. Alam nyo po, kahit nandiyan po ang isang gamot or pagkain, nakahanda na po. No? Kung hindi nyo kukunin, kung hindi nyo nakikita yung pangangailangan nyo para kunin yung gamot na yon o yung pagkain na yon, hindi po mapapasa inyo. No? Ang Holy Spirit po, sabing ganun, be filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, nandyan po ang Holy Spirit. Pero you have to know, kagaya po ng isang tubig, maaaring sabihin mo na anoint na ako dati, kailangan ko pa ba yan ngayon? Kung paano pong uminom ka ng tubig kanina,
kailangan mo pa rin uminom ulit to be rehydrated. You don't stay drunk all your life. You can't stay filled. You have to keep being filled. Kaya po ito araw-araw na experience. Maaring first time ka dito, hindi dito magtatapos po mga kapatid. Ang panalangin ko, kagaya po ng panalangin na rinig ko sa isang ginagalang kong pastor, I pray po, mag-create ng napakalalim na hunger sa puso po ninyo. Ito'y maging door opener. Yung experience nyo ngayong araw na to, maging door opener na masabi po ninyo, I want more, Lord. Available po siya sa lahat. Para po siya isang malaking dagat na nag-iintay lang po na kayo ay pumunta doon. At nakadepende po sa inyo kung gaano kalalim. Yung dagat po, wala naman pong may-ari niyan, di po ba? Si Lord ang may-ari ng dagat. Yung iba, nagkakaroon ng beach resort, no? Para sa dagat na sa Diyos naman niya, no po? Pero what I'm saying is this, the Holy Spirit's presence, the Holy Spirit's power, the Holy Spirit's life, kasing lawak ng dagat. Ini-invite po tayo araw-araw. Depende po sa atin. It depends on us. Sana makita po ninyo yung need na, Lord, I really need you. Gusto ko po, Panginoon. Desire, hunger and humility, kasi po, it takes humility to say na hindi natin kaya pag walang Holy Spirit. But there's no other way to receive Him, kundi yung magkaroon ka ng kagutuman sa puso mo at pagpapakumbaba na sabihin, Lord, kailangan kita kahit matagal na akong naglilingkod. Kahit kabisado ko na yung mga kanta. Kahit alam na alam ko na, Panginoon, yung mga ginagawa ko. Lord, every day, I want to present myself to you. I really need you. Hindi ko kaya. Dumating tayo sa point na we are so dependent on Him na kahit pinakakabisado mong verse, pinakakabisado mo nang gawin, kahit sa trabaho, sa pagiging magulang, kahit sa hanap buhay, makitaan pa rin tayo ng Lord ng, Lord, anoint me. Anoint me today. Hindi dahil anointed ka kahapon o kanina, anointed ka pa rin ngayon. Kaya po yung continuous, pwede mo sabihin sa Holy Spirit, anoint me, anoint me, anoint me, I need you. I need you, Holy Spirit. Lalo na po kayo, anong kakayanan ko na i-minister kayo? Tao lang din po ako. May limitations po ako. Pero nawa po, yung laki ng mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa inyo at gusto nyong gawin para sa iba, yun po yung magdala sa atin, sa tuhod natin at sabihin sa Kanya, I need you. Anoint me. Anoint me, Lord. Anoint me, Holy Spirit. Help me live my life for you. Hindi ko kaya magpatawad. Anoint me, help me. No? To fill with the Holy Spirit, you must open your mouth. Later. As you raise your hands, later, no? Ngayon, pwede na po, no? Worship. Pray. Confess. Confess God's word. Paul tells us to be filled with the Holy Spirit, not to wait for the Spirit to fill us. It depends on you. It is a command and an ongoing action. The Holy Spirit is ready to be poured out if you activate your faith and open your mouth, no po, desire, pray, and ask the Lord by faith to fill you. Sabi po ng Luke 11:11-13, which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Sabi yung masamang tatay, nagbibigay ng pagkain sa kanilang mga anak, hindi nagbibigay ng scorpion pag humingi ng itlog, hindi nagbibigay ng snake pag humingi ng fish. Kung yung mga ama sa lupa, na masama, nagbibigay ng mabuting bagay sa kanilang mga anak,
Hindi pa kaya't ang Diyos Ama sa langit ang hindi ibigay sa atin ang Holy Spirit sa mga humihingi sa Kanya. Alam niyo po, we need the Holy Spirit more than our daily bread. We need the Holy Spirit more than water. We should come to that point na siya ang pinakamahalaga sa ating buhay. Na kung may hihingin tayong unang-una sa bawat pagdilat ng mata natin, ay yung pagsama niya, yung anointing niya, yung pagpupuno niya sa atin bago natin harapin ang bawat umaga. Gusto nating siguraduhin hindi ako lalakad. Magsisimula ng araw na wala ang pagsama ng banal na Espiritu kasi hindi ko kaya. Kailangan kita banal na Espiritu. Dalawa lamang po ito. Una, hunger and humility. Pangalawa, holiness and purity. Surrender our will and obey the Holy Spirit. Suko po natin sa Diyos ang ating kalooban at sundin ang banal na Espiritu. Following the Holy Spirit means death to our flesh. It will result in a detachment from material things. No po? Ibig sabihin, pag nag-yes tayo sa Holy Spirit, lahat ng bagay na makasarili, lahat ng bagay na makalaman, lahat ng uri ng pagmamalaki, pride, arrogance, self-reliance, anumang uri ng galit, if you are bitter to anyone, if you have unforgiveness in your heart, if you are living in sin, you have to give that up. You have to surrender that to the Holy Spirit. Dahil hindi kailanman pwedeng magsama sa isang sisidlan ang presensya ng Diyos at ang gawa ng laman. Our obedience to God's voice begins with something that cost us. Alam niyo po yung pagsunod sa banal na Espiritu, may malaking presyo. Our salvation is free, but it is not cheap. It cost the blood of Jesus so that we will no longer live for sin. Na ang kasalanan ang naging dahilan kaya napako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. How can we live in sin? Paano ka mamumuhay sa kasalanan araw-araw? Kung yan mismo ang naging dahilan kaya napako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. We have to make a choice. If we ignore His voice and His conviction, magiging pipi, magiging mute ang Holy Spirit sa buhay po natin. To walk in the anointing, we must walk in the Holy Spirit. If we are living in the flesh and feeding our sinful mind, our life and ministry will not be saturated with God's grace. Sabi po ng Psalms 24, 3-5, who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully, he shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Sino nga po ba ang makakalapit sa altar ng Panginoon? Sila lamang po na may malinis na puso at malinis na mga kamay. We have to make a decision po, mga minamahal. The Holy Spirit is with us to bring us salvation. Baka dun po tayo huminto. But the Holy Spirit came to also sanctify us. And only sanctified vessels can be used for God's glory. Doon lang po darating ang powerful service. Yung paglilingkod na katanggap-tanggap sa Diyos. Yung paglilingkod na mag-i-impact sa eternity dahil ginawa ng may malinis na puso
sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Church, it's not education nor degrees that can touch people's lives. It is the power of the Holy Spirit. Aanhin natin yung pagsusumikap nating maging matagumpay sa mata ng mundong ito, kung sa harap ng Panginoon na nakaakitaan ng lahat, hindi po tama ang ating buhay. Kung gusto po nating samahan na tayo ng banal na Espiritu, nang itong taong ito ay masabi nating year of our breakthrough. Breakthrough in our relationships, breakthrough in our work, breakthrough in the ministry, breakthrough sa ating finances, breakthrough sa ating health. Unahin po nating magkaroon ng breakthrough ang Diyos sa ating espiritual na buhay. Dahil yun ang susi sa napakarami pang magandang bagay na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Now, the Lord is posing this choice. Saan po tayo? Kanino po tayo totoong maglilingkod? If we want God's anointing, we should hunger for Him. We should depend on Him. We should prepare the vessel. Gustong-gusto po kayong punuin ng Panginoon. Gustong-gusto kanyang gamitin. Gustong-gusto kanyang mahalin. Gustong-gusto kanyang maging matagumpay. But it depends on you. It depends on you. And your choice. Sambahin lamang po natin ang Panginoon. Hallelujah. Atin pong naisin ng pagsama ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Hallelujah. 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 Dinadalangin ang iyong pagsama ay manatili. Lumalapit, nagsusumamo, ang iyong pagkilos ay maranasan sa araw na ito, sa buhay kong ito. Inaasam namin ang pagsama mong muli. Banal na Espiritu, oh, banal na Espiritu, inaasam namin ang pagsama mo, pagkilos mong muli. Banal na Espiritu, oh Diyos, ito ang aming dalangin. Banal na Espiritu, tayo po'y lumapit sa Panginoon. Inaasam, dinadalangin, ang iyong pagsama ay manatili. Lumalapit, nagsusumamo, ang iyong pagkilos ay maranas sa araw na ito, sa araw na ito, sa aming buhay, Panginoon.
Hallelujah. Yes, Lord. We acknowledge you, Holy Spirit. Hallelujah. Sa oras po na ito, anumang kasalanang pinapaalala po sa inyo ng Panginoon, na kailangan po nating ihingi ng tawad sa Kanya. Ito na po ang takdang panahon na sabihin po natin sa Kanya. Let's ask the Lord na ipaalala po sa atin ang mga kasalanan na dapat nating isuko sa Kanya. Huwag po nating hayaan na magkaroon po ng pagkakataon na mamiss po natin ang Kanyang pagpupuno dahil lamang po sa kasalanang nakatago sa ating puso. Individually po, just come to the Lord. Sabihin niyo po sa Kanya, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang. Kung meron man po tayong mga kailangang may unforgiveness, may bitterness, in Jesus' name, sabi po ng Panginoon, kahit ang bundok kaya nating utusang umalis kung tayo'y mananalangin sa Kanya. Ngunit pinaalala niya po roon, if you remember anything against anyone, we need to release forgiveness. We need to resolve in our hearts to be free from all offense. Hallelujah. Kung ating mga mata, ating bibig, ating puso, ating kamay, ang ating paa ay nagagamit sa mga bagay na alam nating hindi dapat ginagawa ng isang tunay na mananampalataya, ito na po ang panahon para iyon ay isuko sa ating Diyos. At sa mga dumalo sa unang pagkakataon sa lugar na ito, gusto ko lamang po kayong i-lead sa unang step para maranasan po ninyo ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa inyong buhay, na kayo po ay baguhin, na kayo po ay magamit ang inyong buhay na pagpapala. Tayo po ay sumunod sa panalangin ng kaligtasan, panalangin ng pagsusuko ng buhay natin sa Panginoong Hesus. Sumunod lamang po kayo sa panalangin ito, Panginoong Hesus, sa oras pong ito. Sa oras po. Nagpapasalamat po ako na may isang Diyos na nagmamahal, nagmamalasakit sa akin. Salamat po. Alam niyo po ang lahat ng aking mga kasalanan. Wala akong matatago sa inyo. Salamat po. Dahil sa presensya mo, mayroong kapatawaran na nakahanda para sa akin. Linisin niyo po ang aking puso sa lahat ng uri ng kasalanan na magiging hadlang para ako ay marinig mo, para ako ay maabot mo. Panginoon, hugasan niyo po ng banal na dugo ni Jesus ang aking buhay. Baguhin niyo po ako. Palayain sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng sama ng loob, sa lahat ng kamalian. Panginoon, kayo na po ang maging Diyos. Panginoon, tagapagligtas, Hari at nagmamay-ari ng aking buhay. Nananampalataya po ako na ako po ay hindi na magiging gaya ng dati. Alisin niyo po ang anumang appetite, pagnanais ko sa mga bagay ng laman ng mga kasalanan. Sa araw na ito, tinatanggap ko po ang kompletong kapatawaran, ang kompletong kalayaan, ang kompletong bagong buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Panginoon, tatanggapin ko po sa araw na ito hindi lamang ang kaligtasan, kundi ang kapangyarihan sa lahat ng gawa ng kaawan. Salamat po, O Diyos. Ito pong aking panalangin
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manatiling na kayo kung nakapikit. Itaas lamang po nating patuloy ating kamay sa Panginoon. Just focus on the Lord. As I said, hindi po tao ang baptizer ng Holy Spirit. Jesus Christ, whose sandals, the strings of His sandals, we are not worthy to carry. That's how great and glorious Jesus is. The King of Kings. Hindi lang siya Lamb of God. Hindi lang siya Savior. Hindi lang po siya King of Kings. But He is the baptizer of the Holy Spirit and fire. In the name of Jesus, as you have allowed yourselves na mabuksan ang kalangitan sa ating buhay, ipinakita po natin sa Panginoon ang ating dependence sa Kanya. Hinanda po natin ang ating mga puso na matanggap ang Kanyang kapangyarihan. Binuksan po natin ang ating puso sa Kanyang makapangyarihang salita. Be ready. Be ready to receive the mighty anointing of the Holy Spirit. His refreshing touch that heals. His refreshing touch that saves. His refreshing touch that sets people free. His refreshing touch that empowers. The Lord will consecrate you. The Lord will anoint you with His power. The Lord will give you divine empowerment. The Lord will heal the sick. The Lord will protect you. The Lord will release even the power to produce wealth. The Lord will release the gifts of the Holy Spirit. Nananampalataya tayong sa ating church, makokompleto by the power of the Holy Spirit ang offices, the 5 offices of the Holy Spirit: teaching ministry, pastoral ministry, the ministry of evangelism, the ministry of apostleship, even the office of prophet. In Jesus' name, we believe in our hearts that you will receive the gifts of the Holy Spirit and He will manifest Himself freely in our midst. Humanda po tayo mga kapatid. Ang Panginoon ay naririto. The Holy Spirit is here. He is available. Hallelujah. Manda po tayo sa presensya ng Diyos. Yes, Lord. We are here. Nandito kami, Panginoon. Let's pray. Let's worship. Let's confess the Word of God. Let's ask for the Holy Spirit to be released without limit. As much as you want, without limit. Gaanong kapangyarihan ng Banal na Espiritu, hanggang bukong-bukong ba? Hanggang tuhod? Hanggang bewang? O napakalalim? It depends on you, church. Let's ask for the overflowing presence of the Holy Spirit. Let's ask that we will swim in His presence. Church, just open your mouth. Just worship. The Lord is here. The Lord is here. Come on, open your mouth. Say hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord is here. The Lord is here. Ready to anoint, ready to empower, ready to heal. You are worthy of praises. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Panginoon, selyuhan niyo po ang bawat panalangin
na tinanggap ng bawat isa sa hapon pong ito. Panginoon, nangangako po kami sa inyo. Kami po ay mabubuhay para sa iyo at sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Panginoon, salamat sa kagalingan. Salamat po, Diyos, sa himala. Salamat po sa kapangyarihan na pinagkaloob mo po sa bawat isa. Maraming pong salamat. We touch no glory, Lord. We honor you, Father. We honor you, Lord Jesus. We honor you, blessed Holy Spirit. We give you the praise, the glory that you deserve. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.